Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang magandang pakikitungo sa isang tao sa umpisa ay hindi sapat na basihan upang lubusan natin silang makilala. Kadalasan ang tunay na kasamaan ay nagtatago sa mga magagandang ngiti at matatamis na salita. Kaya sino man ang ating makasalamuha, kilalanin muna ng mabuti bago tayo tuluyang magbigay sa kanila ng ating tiwala. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Julius. Pasensya na po kung hindi ko na babanggitin kung taga saan ako, para sa privacy na rin po ng iba ko pang mga kaanak. Papa Dudut, noong bata pa po ako ay masasabi ko naman po na naging mabait ako. Kahit kailan ay hindi ko nagawang managot sa taong nagpalaki sa akin. Siya si Lola Rema. Naglilingkod po siya noon sa simbahan, kaya palagi rin akong laman ng simbahan. Walang linggo na hindi ako nagsisimba. Pero kahit na mabait naman po ako ay palagi pa rin akong tampulan noon ng tukso. Dahil bukod sa mataba ako ay may malaking balat o birthmark din po ako sa mukha. Nang magbinata po ako ay hindi na ako nawalan ng tagyawat, kaya lalo akong pumangit noon. Mula elementary, Papa Dudut, hanggang high school ay wala man lang nagkagusto sa akin. Hanggang sa umabot na nga po ako sa edad na 21. May mga nagugustuhan naman ako, pero parang pinandidirihan po ako ng mga babaeng nakukursunodahan ko. Imbes na kilalanin ako, ay pinagtatawanan ako dahil sa itsura ko. Hindi na po ako nakapag-aral ng kolehiyo kahit na may pagkakataon naman ako noon. Ang katwiran ko ay hindi ko iiwan si Lola sa probinsya. Pero siya na po mismo ang nagtulak sa akin na pumunta sa Maynila. Labag man sa kalooban ko, ay ginawa ko na lang yon para kay Lola Rema. Ayaw kasi niya na mabulok na lamang ako sa lugar namin na puro mga matataas na puno at taniman lang namin ang nakikita. Sabi niya, kung ayaw ko raw mag-aral ay maghanap na lamang ako ng trabaho para magkaroon ako ng dahilan na manatili sa Maynila. Pero matapos po ang 7 taon ko sa Maynila ay bigla na lamang akong umuwi sa probinsya. Noong nalaman ko na may sakit si Lola Rema. Pag-uwi ko sa amin, nakumpirma ko po na may malubhang sakit si Lola Rema at anumang araw ay maaari na siyang mawala. Pagkarating ko po sa bahay ni Lola Rema, imbis na yakapin niya ako ay inutusan niya akong kunin yung kahon na nasa cabinet niya. Nagtaka ako nung pinakuha niya sa akin doon yung bracelet na parang rosaryo ang itsura. Nung isuot ko yon ay sumakto sa braso ko na parang isinuka talaga para sa akin. Para saan po to, Lola? Tanong ko noon habang pinagmamasdan ng bracelet. Hindi kaagad nakasagot si Lola dahil hirap na siyang magsalita. Hinila niya ako papalapit sa kanya at sakay binulong na palagi ko raw yung isusuot. Lalo na tuwing lalabas ako ng bahay. Nagtaka naman ako
Kung bakit dahil noong nakatira pa ako sa bahay na yon, ayos lang naman kahit magpalabas-labas ako sa bahay ng walang suot na bracelet. Kahit na hindi diretsang sinagot ni Lola Rema ang tanong ko, may kutob ako na pangontra sa mga masasamang elemento ang ibinigay niya sa akin. Matagal din akong nawala roon. 8 taon at ganon katagal din kaming hindi nagkita ni Lola. Nakonsensya ako dahil nagustuhan ko na ang buhay sa Maynila at tinamad nang umuwi sa probinsya para dalawin si Lola. Yun ay kahit na madalas siyang nagre-request na magbakasyon naman ako kahit ilang araw lang. Pinagsisisihan ko po yun, Papa Dudut, sana pala ay umuuwi pa rin ako para nagkakasama pa kami ng matagal. Sa unang linggo ko sa baryo ay nagtaka ako kung bakit hanggang doon lamang ako. Sa may hardin pinapalabas ni Lola Rema. Hindi niya ako pinapalabas ng bakuran. At yon ang hindi ko maintindihan noon. Ano ka ba naman, Rema? Malaki na yang apo mo. Kaya niya na ang sarili niya. Hindi siya mapapahamak dito. Lalo na kung makikilala siya bilang apo ninyo ni Claudia, sabi ni Lolo Donato na pinsan ni Lola Rema. Kapatid naman ni Lola Rema si Lola Claudia. Isang buong angkan din pala sila na naroon sa baryo. Pero noong pagbalik ko ay kakaunti na lamang sila. Karamihan ay lumipat na sa ibang lugar pero yung dalawa kong lola at si Lolo Donato ay nanatili sa lupang pagmamay-ari nila. Wala naman daw kasing ibang titira doon kundi sila lamang. Papa Dudut, bagamat gusto ko ring maglibot-libot sa baryo, ay sinunod ko na lamang ang sinasabi ni Lola Rema. Hindi ako lumalabas ng bakuran pero madalas akong tumatambay sa kubo-kubo namin na ilang hakbang lang ang layo sa bahay. Minsan naririnig kong nagtatalo sina Lola Rema at Lolo Donato. Nababanggit pala nila ang pangalan ko. Ipinagpipilitan ni Lolo Donato na payagan na akong lumabas. Pero mukhang buo na ang desisyon ni Lola. Ang sabi niya, saka na raw ako papayagang lumabas ng bakuran kapag babalik na ako sa Maynila. Pero ang nakakalungkot doon, kapag bumalik na ako sa Maynila, isa lang ang ibig sabihin noon. Wala na si Lola Rema. Hanggang sa maisipan ko na po noon na usisain si Lolo para masagot ang katanungan sa isipan ko. Lo, bakit ganun po kahigpit si Lola? Ayaw niya akong palabasin sa bakuran. Ano po ba talagang nangyayari? Inakbayan ako ni Lolo Donato habang naglalakad sa malawak na bakuran. Saka ko lang noon napansin ang matutulis na kawayan na nagsisilbing bakod sa bahay ni Lola. Sariwa pa ang mga kawayan at mukhang kalalagay lamang doon. Nang mapagmasdan ko yung bahay, nakaagaw pansin naman sa akin yung mga bawang na nakasabit sa bubong. Nagtaka ako dahil hindi ko talaga yon napansin nang unang dating ko doon. Saka para po saan yung mga bawang na nakasabit sa bubong, Lo? Binibenta niyo po ba yun? Bahagyang natawa si Lolo sa sinabi ko. Hindi, basta sundin mo na lang lahat ng sinasabi ng Lola Rema mo. Para sa ikabubuti mo rin yun. Huwag kang aalis sa tabi niya dahil anumang oras ay pwede na siyang mamaalam sa atin. At ikaw ang gusto niyang makasama bago siya malagutan ng hininga. Medyo kinilabutan ako noon sa sinabing yon ni Lolo. Hindi ko pa rin kasi lubos maisip na mawawala na si Lola. At alam na alam naming lahat na mangyayari yon anumang oras. Nagpaalam na si Lolo Donato na uuwi na sa bahay niya. Malapit lang naman yon doon pero hindi pa rin ako pwedeng pumunta sa bahay niya dahil sa bilin sa akin ni Lola. Habang nasa labas ako ng bahay ay napansin ko yung 3 batang lalaki na naglalaro sa hindi kalayuan. Naglalaro sila ng taya-tayaan. Pero ilang saglit lang ay bigla na lang silang nagkagulo. May isang batang napikon at itinulak yung kalaro nito. Hindi pa ito nakontento.
Kumuha ng bato yung bata at pinukol sa ulo yung kalaro nitong nakaupo sa damuhan. Sa pag-aalala ko noon sa bata ay napasigaw ako at dali-daling lumabas ng bakuran. Pinagsabihan ko yung batang nanakit sa kalaro nito. Pero ang kinagulat ko, imbis na matakot sa akin yung bata ay tinitigan ako nito ng masama. Hindi nito inalis ang tingin sa akin at parang susugurin pa ako ng mga sandaling yon. Hindi ka na dapat nakialam, sabi ng bata sa matapang na boses. Para ito nagbigay ng babala. Nang humakbang yung bata papalapit sa akin ay napatingin ito sa may braso ko. Nagtaka ako nang bigla na lamang itong umatras at kumaripas ng takbo papalayo. Nang makalayo yung bata ay tinulungan ko naman yung batang inaaway nito. Bata, ayos ka lang ba? Tumango lang naman yung bata. Nagtamo ito ng mga sugat sa siko at dumugo rin ang parteng binato ng kalaro nito. Awang-awa ako sa bata. Gusto ko sanang gamutin ang sugat nito sa noo pero bigla na lamang itong napaiyak. Saan ka ba nakatira? Para maihatid na kita. Dahang-dahang nag-angat ng mukha yung bata. Gano'n na lamang ang pagkagulat ko nang mapansin ang mapupula nitong mga mata. Ano nangyayari sa mga mata mo? Yung mga kalaro mo din bang may gawa niyan? Tanong ko sa pag-aakalang may iba pang ginawa ang kalaro nito. Ngunit papadudot na gulat ako nang itinulak ako ng bata bago ito tumakbo ng mabilis papalayo sa akin. Pagkurap ko noon ay wala na sa paningin ko yung bata. Saan na nagpunta yon? Bakit bigla siyang nawala? Julius, anong ginagawa mo dyan? Sita ni Lola Claudia na noon ay nasa labas na ng bahay. Gulat akong napalingon kay Lola. May nag-aaway po kasi mga bata dito kanina. Sinaway ko lang. Pero hindi siya kumbinsido sa naging sagot ko. Pinapasok niya agad ako sa bahay at pinagsabihan. Hindi ba't sinabihan ka na ng Lola Rema mo na huwag lalabas ng bakuran? Ang tigas ng ulo mo, Julius. Hindi mo pa kilala mga taga rito. Buwaba ang tingin nito sa palapulsuan ko. Buti naman at suot mo yung bracelet. Huwag mo nga alisin yan sa katawan mo. Tumango-tango na lamang ako noon. Opo la. Nang sumapit ang gabi ay hindi ako kaagad dinalaw ng antok. Dahil naiisip ko pa rin yung mga batang sinaway ko habang naglalaro sa labas ng bahay ni Lola. Lalo na yung batang inaway ng mga kalaro nito. Bakit kaya gano'n na lang kapula yung mata ng bata? Tanong ko noon sa sarili ko. Pero wala namang ibang makakasagot noon kundi yung bata. Kinabukasan, papadudot ay naiwan ako mag-isa sa bahay dahil dinala nina Lola Claudia at Lolo Donato si Lola Rema sa isang albularyo. Magbabaka sakali daw sila na madugtungan pa ang buhay ni Lola. Gusto ko sanang sumama pero tinutulan niyo ng dalawa kong lola. Dahil may kalayuan yung pupuntahan nila. Naisip ko noon na baka gabi pa sila makabalik. Panay ang bilin ni Lola Rema sa akin bago sila umalis. Wag na wag kang lalabas kahit na may magtawag pa sa akin hanggat hindi pa sila nakakauwi. Pero dahil sa inip ay hindi ko na napigilang suwayin si Lola. Lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad para puntahan yung mga madalas kong tambayan noong doon pa ako nakatira. Pero malaki na ang ipinagbago ng lugar namin sa loob lamang ng 8 taon. Late ko nang napansin yon dahil gabi na nang dumating ako sa amin noong bumiyahe ako mula sa Maynila pauwi sa probinsya. Napansin ko na mangilan-ngilan na lang pala ang mga bahay sa parting yon ng baryo. Halos lahat pa ng nadaraanan ko ay nakasarado. Pero habang tinitingnan ko noon yung mga bahay na nadaraanan ko, saka ko lang napagtanto na wala pang mga yon ng huling punta ko roon. Wala bang nakatira sa mga bahay na yon? Sa isip-isip ko habang naglalakad. Bala ko noong pumunta sa ilog na madalas kong liguan noon. Mainit kasi at gusto kong magbabad sa tubig. Wala naman sana kung balak magtagal sa labas dahil baka biglang bumalik sina Lola. Siguradong malilintikan ako kapag nalamang sinuway ko sila.
Ang problema ay hindi ko na alam kung saan ako dadaan papunta ng ilog dahil may mga nakatanim at mga bahay nang nakatayo sa dati kong dinaraanan. Ilang sandali pa may nakasalubong akong bata. Naisip kong magtanong na lamang sa kanya pero nagtaka ako nang mapansin ang kakaibang titig nito sa akin. "Bata, alam mo ba kung saan yung daan papunta ng ilog?" Hindi kaagad sumagot yung bata. Nanatili lamang siyang nakatitig sa akin pero hindi siya nagsasalita. Pero nang matitigan ko yung bata, biglang napakunot ang noo ko nang mapansing parang baliktad ang refleksyon ko sa mga mata ng batang yon. Napakurap pa ako at kinusot ko pa ang mga mata ko para makasigurado dahil baka namamalik mata lamang ako noon. Hindi pa rin nagsalita yung bata pero may itinuro itong direksyon. Papunta yon sa kakahuyan. "Salamat ah." "Sandali, ano nga palang pangalan mo?" tanong ko sa bata bago umalis. Nanatili pa rin siyang walang imik. Nilampasan lamang ako nung bata na parang wala siyang nakita at nakausap. Napailing na lamang ako noon. Tinanaw ko ang daanang itinuturo nung bata. "Pwede na palang daanan dun?" tanong ko na lamang sa sarili ko. Dati kasi pinagbabawalang daanan yon dahil masyadong masukal. May mga natuklaw na raw kasi ng ahas doon. Sinimulan ko na noon ang paglalakad, sobrang tahimik ng paligid na kahit uni ng mga ibon ay wala akong naririnig. Malalaki at nagtataasan ang mga puno. Napahinto na lamang ako noon sa paglalakad nang marinig ang lagaslas ng tubig sa hindi kalayuan. Para akong batang sabik na hinahanap kung saan galing ang lagaslas ng narinig ko. Tuwang-tuwa ko nang makita ko yung malinaw at nagkukulay berde pang tubig sa ilog. Mukhang wala namang makakakita sa akin doon habang naliligo dahil may kalayuan na yon sa mga kabahayan. Kung may maliligaw man ay malalaman ko rin kaagad. Natatawa pa ako nung hinubad ang lahat ng saplot ko sa katawan, maliban sa panloob ko. Malayo-layo pa kasi ang lalakarin ko pa uwi at lalamigin ako sa daanan kung maglalakad ako ng basa ang suot kong damit. Natatakpan naman ng nagtataas ang mga talahib yung mismong ilog. Kaya kahit may biglaang mapapadaan ay mabilis lang din akong makakapagtago. Pero wala pa akong ilang minuto sa tubig nang makarinig ako ng boses mula sa hindi kalayuan, Papadudut. Bigla akong kinabahan nang makita ko yung grupo ng kalalakihan na may nakasukbit na itak sa bewang nila. Mahaba rin ang buhok ng mga ito. Ngunit ang nagpakilabot sa akin noon ay yung namumula nilang mga mata na nakakatakot kung tumingin. Yung dalawang lalaki ay may pasan-pasang patay na baboy ramo na tumutulo pa ang dugo sa katawan nila habang naglalakad. Pero parang wala lang silang pakialam doon. Maya-maya pa ay nanlaki ang mga mata ko nang pinahid ng daliri ng isang lalaki ang tumutulong dugo at saka ito sinipsip. Dahan-dahan akong nagtago noon sa likod ng mga may kalakihang mga bato. Natakot ako na may gawin silang masama sa akin kapag nakita ako na mag-isa lamang doon. Makakahinga na sana ako ng maluwag noong nalampasan nila ako sa pinagtataguan ko pero napansin ng lalaki na mukhang pinakamatanda sa kanilang mga damit kong iniwan sa batuhan. "May damit dito. Pag sineswerte ka nga naman, mukhang may nakaiwan," sabi nung lalaki. Nagpalinga-linga pa ito sa paligid para makasiguradong walang nagmamay-ari ng damit. At nang wala itong makita ay hindi nagdalawang isip na dalhin yung mga damit ko. Napamura na lamang ako nang makalayo sila. Wala na kasi akong isusuot. Hindi rin ako makaalis sa tubig sa takot na may makakita sa akin kapag umahon ako roon nang walang ibang saplot kundi ang panloob ko lamang. Isa pa sa inaalala ko, may kalayuan din ang uuwian ko. May mga bahay sa daraanan ko kaya siguradong may makakakita sa akin.
na naglalakad ng kapirasong tela lamang ang suot. Nang sulyapan ko ang kaliwang braso ko ay mas lalo pa akong namroblema nang mapagtantong nawawala ang bracelet na ibinigay ni Lola. Mukhang nakalasyon sa paglangoy ko. Pero halos imposible nang mahanap ko yon sa ilog. Yari talaga ako nito kay Lola. Lumipas ang mahigit 1 oras ay hindi ko maiwasang manginig na sa lamig. Lalo na nang humangin pa ng may kalakasan. Dahil doon ay napilitan na akong umahon pero nagtago agad ako sa likuran ng malaking bato sa tabing ilog nang makarinig ako ng kaluskos. May tao ba dyan? Sigaw ko habang pilit na hinahanap kung saan nagmumula yung ingay. Ngunit walang sumagot sa akin. Pero maya-maya lang ay may nakita akong babae na naglalakad sa batuhan habang palinga-linga sa paligid. Medyo natatakpan ng mahabang buhok ang mukha niya kaya hindi ko yun masyadong makita. Nakasuot din siya ng mahabang palda at pangitaas na may mahabang manggas. Kaagad naman niya akong nahanap at lumapit siya sa pinagtataguan ko. Pero dahil wala pa akong saplot ay sinabihan ko siya na huwag masyadong lumapit. Miss, patulong naman oh. May kumuha kasi sa mga damit ko na iniwan ko dyan sa mga bato kanina. Hindi ko alam kung paano ako uuwi nang walang suot na kahit na ano. Naka-underwear lang kasi ako. Pero hindi sumagot yung babae. Nakatitig lang talaga siya sa akin ng mga sandaling yon habang nakatago ang mga kamay niya sa likuran niya. Bigla ako nakaramdam ng takot sa baka may dala rin po itong armas tulad ng mga lalaking napadaan doon habang naliligo ako. Pero nagulat na lamang ako nang ilapag niya ang mga damit ko sa ibabaw ng malaking bato sa harapan ko. Dali-dali ko namang kinuha ang mga yon para makapagbihis na. Nang makaalis ako sa pinagtataguan ko ay bigla na lamang nawala yung babae. Nasaan kaya siya? Hindi man lang ako nakapagpasalamat. Papadudot, naging malaking palaisipan sa akin kung bakit ako tinulungan ng babae at kung paano niya nakuha ang mga damit ko mula sa lalaking kumuha sa mga ito. Hanggang sa makauwi ay laman pa rin yon ng isipan ko. Lalo na yung mukha ng babae na kahit natatakpan ng mahabang buhok ay alam kong may tinatago ring kagandahan. Sana makita ko pa siya ulit. Napapangiti ko na lamang na sabi noon habang ini-imagine ang muli naming pagkikita. Siya pa lang kasi yung babae na tumulong sa akin. Halos buong buhay ko kasi ay puro mga bully at mapanlait na mga tao ang nakakasalamuha ko. Kaya tuwing may gumagawa sa akin ng kaunting kabutihan, pakiramdam ko ay napaka-espesyal kong tao. Hindi ko pinaalam kina Lola Rema at Lola Claudia ang ginawang paglabas ko dahil sigurado kong pagagalitan lamang nila ako ng mga panahong yon. Kinabukasan, papadudot habang kumakain kami ng almusal ay may naikwento sa amin si Lola Claudia. May nabiktima na naman dito sa baryo. Nakita sa may tabing ilog kaninang umaga. Buhay pa naman daw pero malala ang tama. Napakunot noon ang noo ko at nabitin sa pagsubo ng pagkain. Nabiktima po ng Lola? Ng masamang loob. Kaya ikaw Julius, makinig ka sa mga bili namin sayo. Maraming masasamang loob na gumagala dito sa baryo. Malas mo pa kung mabangis na hayop ang aatake sayo. Makahulugang sabi ni Lola Claudia. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ako ng takot sa sinabi ni Lola. Sumagi rin kasi sa isipan ko yung mga lalaking dumaan sa tabing ilog na may daladalang baboy ramo. Pero nagtataka pa rin ako kung paano napunta sa babaeng tumulong sa akin yung mga damit ko na kinuha nung lalaki. Bigla ko naisip na baka ginawa ng masama ng mga lalaking yon yung babaeng tumulong sa akin. Lola, yung nakita po ba sa tabing ilog ay babae po ba o lalaki? Lalaki. Bakit mo na itanong? Nagtatakang sabi pa ni Lola. Pero dahil wala na ako sa sarili ay hindi ko na nasagot ang tanong niya. Mabuti na lang at hindi siya napahamak.
Maang na napatingin sa akin si Lola Rema. Ano ka mo? Gulat akong napalingon sa kanya. Wala po. Naalala ko lang po yung napanood kong pelikula. Parang ganun din po kasi. Hindi na nagtanong ulit si Lola kaya nakalusot ako noon. Nang araw na yon ay kinailangang muling umalis ni na Lola para sa pagpapagamot kay Lola Rema. Sa albularyo na tagaroon pa daw sa kabilang baryo. Kung matanda na ang lola ko ay mas matanda pa raw yung albularyo kaya sinasadya na ito ng mga nagpapagamot. Hindi na raw nito kayang maglakad ng malayo para puntahan ang gagamutin nito. Hinihintay ko silang makaalis bago ako nakatsyempo na umalis ng bahay. Bala ko noong bumalik sa may tabing ilog, pumunta ako roon para magbaka sakaling makikita ko ang babaeng nagligtas sa akin. Gusto ko siyang makausap para makapagpasalamat man lang at makapagtanong na rin kung paano niya nakuha ang mga damit ko. Ilang sandali pa ay hindi ako nabigo nang makita ko ang pamilyar na figura ng babaeng naglalakad sa tabing ilog. May pasan itong bilao na naglalaman ng binilad na karne. Miss! Miss! Tawag ko sa kanya. Lumingon siya noon sa akin. Papadudot parang tumalon ng puso ko ng mga sandaling yon nang sa wakas ay nakita ko na ang maliwalas at maamon niyang mukha. Sa ganda niya ay parang pwede na siyang isali sa isang pageant. Pero ang ipinagtataka ko ay agad siyang nag-iwas ng tingin nang makita ako at natatarantang naglakad papalayo. Sa kagustuhan kong makilala siya ay sinundan ko siya sa paglalakad. Hingal kabayo na ako nang naabutan ko siya. Napakabilis kasi niyang maglakad at parang hindi man lang nakakaramdam ng pagod. Pasensya ka na miss, huwag kang matakot. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Saka para makipagkilala na rin kung okay lang. Papadudot, hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob nang sabihin ko yon sa kanya. Napakamot na lamang ako ng ulo, dala ng matinding hiya. Parang lulubog na ako noon sa kinakatayuan ko nang titigan niya ako. Hindi ko noon inaasahan na makikipag-usap siya sa akin. Ana raw ang pangalan niya. Sabi niya nakita lang daw niyang nakatapon sa tabing ilog yung mga damit ko kaya naisipan niyang hanapin ang may-ari. Mukhang itinapon niyo nung lalaking nakakuha sa mga damit ko dahil masyado itong malaki. Salamat talaga miss. Hindi ko kasi alam kung paano ako makakauwi nang wala akong suot na damit. Alam mo, para makabawi ako sa iyo, ihahatid na lang kita sa inyo. Nagulat ako nang mabilis na umiling si Ana na parang may kinakatakutan siya. Pero dahil wala pa naman akong alam noon sa dahilan niya, ay nagpumilit pa rin akong ihatid siya. Kahit ayaw niya ay sinundan ko siya sa paglalakad. Papayag akong ihatid mo ko sa amin. Pero wag ka nang dumiretso sa bahay namin. Bumalik ka na kaagad sa inyo. Sabi niya habang naglalakad kami. Oo na, okay na sa akin na nasasabihan kita sa paglalakad. Pasimple kong sinulya pa noon ang mga tipak ng karneng nakalagay sa dala niyang bilao. Tinanong ko pa siya kung ibinebenta niya ba ang mga yon pero sabi niya ay pagkain daw nila yon. Sariwa pa yung tinipak na karne sa bilao at nanunuot sa ilong ko ang malansa nitong amoy. Para akong masusuka sa amoy nun. Papadudot, pero dahil nahihiya ako kay Ana, ay hindi na lamang ako nagkomento tungkol doon. Lalo na't sinabi niya na pagkain pala nila yon. Ilang saglit pa ay natanaw ko na yung magkakatabing kubo sa may niyugan. Yun yung nakita kong mga bagong tayo lang na bahay noong naglibot-libot ako sa lugar namin. Hindi ko naman alam na sina Ana pa lang nakatira doon. Siguro ay mga kamag-anak niya yung iba. Hanggang dito ka na lang pwede. Umuwi ka na. Sabi sa akin ni Ana na halos itaboy na ako para umuwi. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Sinundan ko pa rin siya hanggang sa bahay nila. Pero halos pagsisihan ko rin yun. Noong mapansin kong nakatingin sa akin lahat ng mga taong nasa labas ng magkakatabing bahay.
Ana, bakit ganyan silang makatingin sa akin? Nagtataka kong tanong noon. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinilabutan nang umisi yung matandang lalaki na naglalakad papalapit sa amin ni Ana. Ana, sino yung kasama mo? Tanong ng matandang lalaki. Hinala ko ay tatay yon ni Ana. Sumagot naman si Ana at ipinakilala ko bilang kaibigan niya. Nang sabihin niyo ni Ana ay bigla na lamang ngumiti yung matanda. Ako nga pala ang tatay niya. Halika, dumito ka muna sandali at kumain ka muna. Pasasalamat ko na rin sa pagsama mo sa dalaga namin. Ipinakilala rin ng tatay ni Ana ang nanay niya at ang mga kapatid niya. Pinatuloy ako ng tatay ni Ana sa loob ng kubo. Nang lumingon ako sa kanila ay nagtaka ako nang mapansin ang pagtutol sa mga mata niya. Parang ayaw niya akong papasukin sa bahay nila. Pero dahil halos hilahin na ako ng tatay niya ay wala na akong nagawa pa. Papadudot halos bumaliktad ang sikmura ko nang sumalubong sa akin ang masangsang na amoy sa loob ng bahay nila. Halos pigilan ko na lamang noon ang paghinga ko dahil nakakahiya naman kung mahahalata ng tatay ni Ana ang reaksyon ko. Samantalang itinuring nila akong bisita doon. Pinaupo ako ng tatay niya sa pahabang kahoy na upuan habang kumukuha naman noon ng pagkain ng nanay niya. Kumain ka na, huwag kang mahiya dahil ganito talaga kami sa mga pinapakilalang kaibigan ng anak naming dalaga, sabi pa noon ng tatay niya. Nadala naman ako noon sa magandang pakikitungo ng tatay ni Ana kaya naikwento ko rito ang nagawa niyang pagtulong sa akin nang maligo ako sa ilog. Pero hindi nakaligtas sa paningin ko ang matalim na pagsulyap nito kay Ana. Doon ay biglang nag-iba ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Lalo na nang matanaw ko sa labas ng bintana yung mga kapitbahay nila na nag-uusap-usap habang patingin-tingin sa bahay ni na Ana. Maya-maya lang ay lumabas na yung nanay niya at sumunod na rin naman yung tatay niya na parang galit pa rin ng mga sandaling yon. Sinulyapan ko yung pagkaing ibinigay ng nanay ni Ana, lugaw na may halong karne. Mukha naman itong masarap pero masyadong malansa ang amoy. Nang kutsarain ko yung inihalong karne parang hindi man lang ito pinakuluan dahil kitang-kita ko pa yung sariwang dugo sa hibla ng karne. Pero nahiya naman akong hindi yon kainin dahil baka isipin ni Ana at ng mga magulang niya na nag-iinarte ako. Papadudot susubo na sana ako ng lugaw nang bigla na lamang agawin sa akin ni Ana yung kutsara at yung mangkok na pinaglalagyan ng pagkain. Nagugutom ka na ba? Kung gusto mo, sayo na lang. Busog pa kasi ako. Sabi ko na lamang sa kanya noon. Naging mailap ang mga mata niya ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa'y hinila niya ako sa braso at saka may ibinulong. Umuwi ka na. Mapapahama ka lang dito. Kung gusto mong magkausap pa tayo ulit, umuwi ka na at huwag kang magpapapigil kina nanay at tatay. Mariin niyang sabi. Doon ako pinadaan ni Ana sa likod ng bahay nila para hindi makita ng nanay at tatay niya na nakabantay sa labas. Pero hindi pa man lang kami nakakalayo noon ay narinig na namin ang sigaw ng tatay niya. Saan kayo pupunta? Pareho kaming nataranta ni Ana nang makita ang nanlilisik na mga mata ng tatay niya na mukhang susugod na sa amin ang mga sandaling yon. Itinulak ako ni Ana at muling itinaboy. Umalis ka na, bilisan mo. Hindi na ako nakapag-isip pa noon, Papa Dudut, nadala na rin ako ng takot kaya sinunod ko na lamang ang sinabi ni Ana. Tumakbo ako ng mabilis at hindi na nagtangkapang lumingon kahit naramdam kong may sumusunod sa akin. Gulong-gulo ako noon at hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sa akin ang mga kamag-anak ni Ana. Lalo na yung mga magulang niya dahil kinailangan pa nila akong habulin. Laking pasasalamat ko na lamang noon dahil natsyempohan ko si Lolo Donato na naglalakad sa hindi kalayuan. Mukhang may hinahanap siya noon. Kaagad akong sumigaw para magpatulong sa kanya. Nang makalapit ako kay Lolo, huminto na rin yung mga humahabol sa akin. Doon ko na nakita ang nanay at tatay ni Ana kasama yung dalawang matandang lalaki na nakatitig sa akin.
Ang lakas naman ng loob ninyo. Mataas pa ang sikat ng araw, baka nakakalimutan ninyo, sabi noon ni Lolo Donato. Matapos nilang makipagtagisan ng tingin sa lolo ko, ay isa-isa na silang naglakad papalayo. Papadudot katakot-takot na sermon ang inabot ko noon kay Lolo Donato at sa dalawa ko pang lola nang malaman ang mga nangyari. Halos hindi ako makapaniwala nang sabihin nila na may lahing aswang daw ang pamilya ni Ana at mga salot sila sa baryo namin. Saka ko lang noon napagtanto kung bakit may mga bawang at kung ano-ano pang pangontra sa bahay ni Lola Rema. Naintindihan ko na rin kung bakit ayaw nila akong palabasin. Sabi ni Lolo, hindi raw sana ako malalagay sa kapahamakan kung hindi ko winala ang bracelet na ibinigay sa akin ni Lola Rema. Pangontra daw kasi yon sa aswang at mga masasamang elemento na maaaring magdala sa akin sa kapahamakan. Papadudot kinabukasan lang mula nang mangyari ang kababalaghang yon ay tuluyan nang namaalam si Lola Rema. Yun na po ang pinakamalungkot na araw na dumaan sa buhay ko. Nanatili pa ako roon ng ilang araw hanggang sa matapos ang burol ni Lola Rema at mailibing ang mga labi niya. Matapos noon ay pinabalik na ako ni Lolo Donato at Lola Claudia sa Maynila. Bilin nila hanggat maaari daw ay wag na akong babalik pa roon. Mula nang makabalik ako sa Maynila ay wala na ako naging balita kina Lolo at Lola, ganoon din kay Ana. Hindi ko alam kung doon pa rin ba sila nakatira. Sa ngayon, Papadudot, ay may sarili na akong pamilya sa Maynila. May maayos na rin po akong trabaho at naging libangan na namin ang pakikinig sa mga kwento ninyo, mapadrama man o horror. Sakalimang pong pala rin ako na mapili ninyong ikwento at basahin ang ibinahagi ko sa inyong channel ay ipagpapasalamat ko po talaga ng sobra. Fan niyo po ako, maging ang asawa ko, kaya kahit yung channel ninyo ng inyong kambal na sina Gian at Gianna sa Gianna Vlogs ay sinusubaybayan din namin. Hanggang dito na lamang po, Papadudot. Maraming salamat po and God bless sa buong pamilya ninyo. Lubos na gumagalang, Julius. Ang mga bilin at payo ng mga nakakatanda sa atin ay hindi basta mga salita lamang na maaari nating isawalang bahala. Huwag na nating hintayin ang panahong saka lamang natin maunawaan kung bakit nila ito pinapagawa kapag nakaranas na tayo ng hindi maganda. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Julius. Sana'y maibahagi mo rin sa mga anak mo ang aral na natutunan mo sa ibinahagi mong karanasan. Ito ay dahil malaking bagay din kung maunawaan nila kung bakit kailangan natin silang pagsabihan at paalalahanan. Hindi kasi natin alam kung anong klase ng kapahamakan ang naghihintay sa atin sa labas ng ating tahanan. Ngunit ang lahat ay maaaring mapigilan kung may magagawa tayo para ito ay maagapan. Again, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Gianna Vlogs, ang weekly family vlogs namin. Ganon din ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatuloy.
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.